Mga mahal na kapatid, ako po ay nagpapasalamat muli dahil narito muli tayo, nagkakatipon, at muli po mag-aaral tayo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na ito po ang patuloy na itinuturo po sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya sa pagkakataong ito, bago po tayo magpatuloy, kayo po ay aking inaanyayahan na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo. Narito kaming muli, patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin namin sa iyo, pakibasbasan mo po ang aming puso, basbasan mo po ang aming isipan, upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Upang ito ang ibuhay ng bawat isa sa amin, kaming lahat ay makapagpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. Kahit dumanas kami ng mga kahirapan sa buhay na ito, makita mo kami sa patuloy na pagsunod. Makita mo kami sa patuloy na paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Panginoon Diyos, salamat ng marami sa iyo dahil narito kaming muli, Panginoon, upang makinig ng iyong mga aral. Alam namin kasama ka, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sapagkat sabing po nga, Panginoon, sa iyong mga pangako sa amin, na kung saan naroon ang 2 o 3 sa iyong pangalan, nagkakatipon, ay naroon ka sa kalagitnaan namin. Kaya Panginoon, salamat ng marami sa iyo. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, binibigay mo sa amin ang mga biyaya na aming kailangan. Ang espiritual, ang matibay na pananampalataya sa amin na nagmumula sa aming puso, Panginoon. Kaya kami nakapagpatuloy sa mga paglilingkod namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo po kami sa buong panahon ng aming pag-aaral. Ikaw nawa ang maramdaman namin, Panginoon, upang kami lumakas at tumibay sa mga pagsunod sa iyong mga kalooban. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon dahil sa ang maraming tao po dito sa mundong ito ay namumuhay na hiwalay sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakarami pong mga tao ang namumuhay na sila po ay umaasa lang sa kanilang kakayahan. Kung ano na lang ang dumating sa kanilang buhay. Ano po? Wala na. Hindi na sila naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang napakarami dito po sa mundo, sa panahon po natin ngayon. Kaya marapat po na ang tao ay manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Marapat po ang tao ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Kaya ang pag-aaralan po natin sa umagang ito po ay conversion na kung tawagin sa wikang Tagalog sa biblical term ay pagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Kaya sa pagkakataong ito, dito po ako magpapasimulang bumasa. Buksan po natin ang Biblia sa Malakyas sa chapter 3 verse 7. Ating pong basahin, mga kapatid. Malakyas chapter 3 sa verse 7. Ang sabi po dito, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Napansin po ninyo yung ating binasa na ang itinuturo po dito ay ang tao ay nagkasala, na naligaw, nahiwalay sa ating Panginoon Diyos mula pa noong unang panahon. Ito po ay mula pa sa ating mga ninuno, mula pa sa ating mga magulang. Sabi nga dito, mula
mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw. So, ibig sabihin, ang tao po ay talagang mula pa noong sa panahon ng mga ninuno ay naging makasalanan na, nangagpakaligaw na. Lumayo na sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Na ito po ang namana ng mga tao sa panahon natin ngayon. Yung sila ay naalipin ng kasalanan. Ano po? Sabi nga dito, nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Pero ang utos sa atin, sabi, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pero ang tanong nila ay, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ano po, nagtatanong sila kung kanino tayo manunumbalik. Ang nag-uutos po dito sa atin ay anong ating Panginoon Diyos. So, kinakailangan ang tao po ay manumbalik sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Hindi na sa panig natin, hindi na natin dapat tanungin kung kanino tayo manunumbalik. Dahil alam naman natin na ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos, bunga ng nagawang mga kasalanan. Kaya nga ang sabi nga rito ay, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. So ibig sabihin, naligaw ang tao sa tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Kaya marapat lang na lumayo sa tuntunin, sa pagkakaligaw sa mga tuntunin at bumalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang ating paksa ng ating pinag-aaralan ngayon ay ang pagbabalik loob sa ating Panginoon Diyos dahil ang tao ay namuhay sa kasalanan at namuhay ng malayo sa ating Panginoon Diyos at namuhay sa mundong ito ng hindi naglilingkod, hindi nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ay tinuturo sa atin sa pagkakataong ito upang tayo ay makaunawa na ang tao po ay marapat lamang na manumbalik sa ating Panginoong Hesukristo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya buksan po natin ang Isaias sa chapter 59, verse 2 hanggang 4. Atin pong babasahin. Ang Isaias, chapter 59, verse 2 hanggang 4. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat po ng Biblia. Kung di pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag mga kinig. Napansin po ninyo na sabi nga kanina sa una nating binasa, ang sabi doon ay kanino kami manunumbalik. Pero dito po sa kasagutan sa ating binasa ngayon ay kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan ang inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang tao po ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos, bunga ng mga kasalanan na nagawa po mula pa sa kanilang mga magulang o sa ating mga magulang hanggang sa panahon natin ngayon. Hanggang sa kasalukuyan natin ngayon. Ano po? Yan po ang naging sanhi na kung bakit ang tao ay nahiwalay, napalayo sa paglilingkod. Dahil naalipin ng kasalanan na nagawa po ng mga tao. Ano po? Tuloy natin ang pagbasa sa 3. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at
ang inyong mga daliri ay ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisihiwala sa walang kabuluhan at nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Napansin po ninyo na ang kasalanan po pala ay ipinanganganak o namamana, ipinaglilihi, sabi po dito sa ating binasa, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nangagsasalita ng kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Yan po ang nangyari sa buhay ng maraming tao. Kaya dapat po ang tao ay manubalik sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga dito sa verse 4, walang dumadaing ng katwiran, walang nanananggalang ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Yan po ang nangyari sa buhay ng tao. Yung nabuhay sa maraming kasamaan sa kanilang buhay. Kaya dito po tayo hinahikayat, lalo na po ng mga bago nating bisita na nakikinig sa pagkakataong ito, na patuloy po kayong magsuri ng mga aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Dahil sa kasalanan, nanganib ang tao sa kaparusahan. Ano po? Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng sumpa ang buhay ng isang tao. Kaya, kailangan natin ng tagapagligtas sa ating buhay para ang tao ay maalis doon sa sumpa ng kapahamakan. Ano po? Sino ang ating tagapagligtas? Yun po ang tanong. Dahil kailangan ng tao ng tagapagligtas. Ang tanong, sino ang ating tagapagligtas na dapat na ating sampalatayanan? Buksan po natin ang Gawa. Sa Gawa, sa 4:10 hanggang 12. Atin pong basahin. Ito po ang Gawa, chapter 4, verse 10 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Chapter 4, verse 10 hanggang 12. Sabi rito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Kung tanong natin, sino ang ating tagapagligtas? Ang sabi po dito sa pagtuturo sa atin ay si Hesukristo. Ang nagtuturo po dito, ito po ay kasaysayan noong nangangaral po si Apostol Pedro. Nung si Apostol Pedro po ay nangangaral, ito po ang kanyang sinabi sa mga lingkod na kanyang tinuturuan. Ang sabi niya rito ay, alistasin ninyong lahat na ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa 11, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ano po?
sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano po? Kaya ang tanong natin kanina, sa una nating binasa sa Isaias 59:2-4, sino ang ating tagapagligtas? Dahil ang tao po ay nangangailangan ng tagapagligtas dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya dito po sa ating binasa, ang Panginoong Hesukristo po ang ating tagapagligtas. Na siya po ang magliligtas sa atin sa kapahamakan na nakatakda sa buhay ng isang tao pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya marapat lang na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Magpatuloy sa paglilingkod. Ano po? Huwag tayong titigil anuman ang mga pagsubok sa ating buhay. At ang tagapagligtas ay si Hesukristo lamang, wala nang iba. Dahil sabi nga niya rito, sabi niya, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating tagapagligtas sa ating buhay at sa ating kaluluwa. Ano po? Basahin natin ang Marcos sa 1:15. Chapter 1, Marcos chapter 1. Ang verse po ay 15. Sabi po rito sa ating mabasahin, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Napansin po ninyo, ang bawat isa ay tinuturuan na magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Bakit po? Ito pong binasa natin, ito po ay tagpo o naganap noong ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral sa lugar ng Galilea na nagtuturo po siya roon. Sabi niya sa mga tao, sabi niya, at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Kaya sabi nga dito, ang panahon ay malapit na. Ito po ay nangyari noong panahon na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo, nangangaral. Kung sa panahon nila ay itinuturing nilang malapit na, gaano pa kaya sa panahon natin ngayon? Kung gaano tayo kalapit sa darating na paghuhukom sa karawan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang ikalawang pagbabalik dito po sa lupa, upang ang lahat ng tao ay kunin, ang lahat ng tao na sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ang kanyang ililigtas sa karawan po ng kanyang pagbabalik. Ano po? Kaya sabi nga niya dito, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Ito po ang kanyang mga salita na dapat sampalatayanan po natin. Ano po? Mangagsisi at sumampalataya, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at ang ating tagapagligtas. Kaya nga po, marami nagsasabi na mga tao, meron naman kaming religion sa aming buhay, sa aming sarili. May religion na kami. Hindi na namin kailangan pang mag-born again. Sabi nga nila. Kasi kung minsan, karanasan po natin na pag tayo ay nag-aanyaya ng mga tao para dalhin dito po para mag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Lalo pag nalaman nila na, mga born again yan. Iyon ang kanilang nasa isipan. Sabi nila, hindi na namin kailangan na mag-born again dahil may religion na kami. Meron na kaming kinikilala. Ano po? Pero ngayon, aalamin natin
sa Biblia, hindi nga ba kailangan ng tao na mag-born again? Hindi ba kailangan na ang tao ay sumunod kung ano ang tinuturo ng Biblia? Sa Biblia po, mababasa natin na ang tao ay mahalaga na mag-born again. Ano po? Ang salitang born again ay salitang Ingles. Kaya babasahin po natin sa Bible ng Ingles. Ano po? At pagkatapos po ay babasahin din natin sa Bible ng Tagalog. Ano po? Kaya alamin po natin dito po sa John 3. Saan po natin ang aklat ng John? John 3 sa verse 3 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa na itinuturo po sa bawat isa sa atin. John 3 sa 3 hanggang 7. Ang babasahin ko po sa inyo ay nakasulat sa New International Version. Ang Bible na New International Version. Ang sabi po niya dito ay, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Yan po ang sabi sa salin ng English. Ano po? Sabi, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Kaya, tama po ba na hindi na kailangan na ang tao ay mag-born again? Hindi po totoo. Dahil iyan po ang sabi sa Biblia na kung tayo ay sumasampalataya sa Biblia, ay dapat po ito po ang ating sampalatayanan. At ang sabi po nga po dito sa verse 7, "You should not be surprised at my saying, you must be born again." Ngayon po, babasahin ko dito sa Tagalog, dito po sa King James Version. Ang sabi po dito, sa nakasulat sa Tagalog po, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Napansin po ninyo, kailangan pala ang tao ay maipanganak na muli. Ano po? Kaya, ituloy natin, sinabi sa kanya ni Nicodemo. Si Nicodemo ay nagtanong. Sabi, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ito po ang kanyang katanungan. Pansinin po ninyo, yung ating binabasa, ituloy po natin sa 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po pala ang ibig sabihin na ang tao ay maipanganak na muli o ang tao ay dapat na maging born again. Ano po? Na sabi nga dito sa 5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So, importante po ito sa ating buhay. Yung tayo po ay maipanganak ng tubig at ng espiritu upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit po ng ating Panginoon Diyos. Ang ipinanganak po ng tubig, ito po yung pagtanggap ng banal na bautismo. Ano po? Or baptism. Dahil ang pinagisnan po nating religion, ang mga bata po yung tumatanggap ng baptism. Ano po? Hindi yung matanda. Pero ang sabi rito, ang sabi nga dito ng ating binasa sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Ano po?
ibig sabihin hindi po ito bata. Ito po ay matanda na. Ito po ay hindi sanggol. Ano po? Kaya sinabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian po ng langit. Kaya yan po ang dapat na maunawaan po ng bawat isa sa atin. Kaya ito pong pag-aaral natin napapanahon dahil sa marami po dahil sa ilan po na ating mga bisita sa pagkakataong ito na narito ngayon kasama natin sa pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Magpatuloy po kayo na magsuri at patuloy po kayo na tumugon sa aming mga paanyaya na sumama sa ganitong pag-aaral upang lumawak po ang ating kaalaman tungkol po sa itinuturo ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po dito sa Biblia. Dahil ito po ang kailangan natin sa ating buhay. Yung makapanumbalik sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Dahil sabi ko nga, paano na kung walang ganitong pag-aaral? Ano kaya ang mangyayari sa buhay ng tao? Ano po? Ano kaya ang mangyayari sa buhay ng tao kung walang pag-aaral ng salita ng Diyos? Tiyak na lalong mapapalayo ang kanyang buhay sa ating Panginoon Diyos. Kaya salamat, may mga ganitong uring pag-aaral. Dito natututunan natin, itinuturo sa atin ng banal na Biblia. Kaya dito nga sa ating binasa, ang sabi sa English ay, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Sabi dito sa New International Version, sa John 3, verse 7. Kaya mga kapatid, kailangan patuloy tayo sa ating pakikinig. Dahil kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoong Diyos at ating tagapagligtas, babaguhin niya ang ating buhay. Ano po? Kahit gaano tayo kamakasalanan, ano man yung ating mga buhay noong tayo ay hindi pa nakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, kung tayo ay gumagawa ng karumihan, kasalanan, babaguhin po ang ating puso. Basahin po natin sa 2 Corinthians sa chapter 5, verse 17. Atin pong alamin, mga kapatid. 2 Corinthians. Ito po ang pagtuturo po sa atin. Ikalawang Korinto sa 5, sa verse 17. Sabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Pansin po ninyo? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Napansin po ninyo na kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang ating Diyos at ating tagapagligtas, ang sabi ng ating binasa, silaan niya ay mga bagong nilalang. Yung buhay nila nung mga nakaraan ay nagsilipas na. Babaguhin po yun. Kaya dapat po na tayo ay magpatuloy. Ano po? Para makabilang tayo dito sa itinuturo ng Biblia na mga bagong nilalang at ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Sabi, narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya iyon po ang tinuturo sa atin sa pagkakataong ito. Kailangan tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Ano po? Tayo ay bagong nilalang. Kaya ang Diyos po ay may plano sa ating buhay. Kaya sa mga narito ngayon, kung kayo man po ay narito, nakikinig, hindi po yan na nagkataon lang. Hindi po aksidente yan. O kaya ay nagkataon lang sa inyong buhay. Ang tanong, bakit kayo narito ngayon? Dahil yan po ay plano ng Panginoon Diyos sa inyong buhay na makaunawa, dumating yung time na mayroong taong kasangkapanin para kayo ay anyayahan.
Kasi hindi naman po ang Panginoon Diyos yung direktang kakatok sa inyong pintuan para sabihin, halika, sumama ka sa aming church, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi po. Ang Panginoon po ay gumagamit ng kasangkapan para ang tao ay ikayatin sa ganitong pag-aaral. Kaya sa panig po ninyo ng mga kapatid namin na nakikinig ngayon, mahal po namin kayo. Bakit po? Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya ang may plano sa inyong buhay, kaya po kayo narito ngayon kasama namin sa ganitong pag-aaral. Ano pong katunayan na ang Panginoon Diyos ay mayroong plano sa inyong buhay? Ito po, sasagutin tayo ng Biblia. Basahin po natin ang Jeremias sa 29. Ang verse ay, verse ay 11 hanggang 13. Jeremias chapter 29, verse 11 hanggang 13. Ang babasahin ko po ay kinuha ko yung kopya ng Magandang Balita Biblia dahil mas magandang basahin dito para tumugma dyan po sa hawak po ninyong Bible. Dahil sabi ko nga, ang Bible ko ay King James Version. Buksan po ninyo ang Jeremias sa 29:11 hanggang 13. Ang sabi po rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano sa inyo ng kinabukasan. Ano po? Ito'y mga planong sa inyo ng kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa. Napansin po ninyo? Sabi ko nga kanina, bakit kayo narito ngayon? Hindi po ito aksidente sa inyong buhay o hindi po ito nagkataon lang. Narito po kayo ngayon dahil yan po ay plano ng Panginoon Diyos sa inyong buhay. Dahil mahal po kayo ng ating Panginoon Diyos. Na nais po niya na makaunawa din kayo, matanman din kayo ng banal na espiritu. Na ito po ay ang banal na espiritu na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos, bunga ng ating pakikinig ng kanyang mga salita. Ano po? Kaya patuloy po nating basahin, sabi sa 12, kung maganap na ito. Ano po yung kung maganap na ito? Ito po yung halimbawa. Kayo ay inanyayahan para makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ako po ay naniniwala na kayo ay sumasampalataya. At ako po ay naniniwala na tatanggapin ninyo ang Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, bilang inyong Diyos at tagapagligtas na inyong buhay. Kaya ang sabi rito, kung maganap na ito. Ano po itong maganap na ito? Ito po yung kung mangyari na inyong tanggapin ang Panginoon Diyos. Ang sabi rito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Napakasarap pakinggan po. Sabi ng Panginoon, kung maganap na, ito po yung tinutukoy na kung maganap na, ito yung time na tinanggap nyo na ang Panginoong Hesus sa inyong puso. Bilang Diyos, tagapagligtas. Ang sabi niya rito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Sabi sa 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Napansin po ninyo yung napakagandang pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kung buong puso ninyo nga hanapin ang ating Panginoon, sabi niya, ay ako'y inyong matatagpuan. Sabi niya. Kung diringgin ko naman kayo, sabi niya, yan po ang kanyang pangako. Di ba't napakasarap po yun para sa ating buhay? Na yung kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kahit saan tayo magpunta, ang Panginoong Diyos ang mag-ingat sa atin sa lahat ng kapahamakan na nangyayari sa ating buhay. Ano po? Kaya magpatuloy po tayo na makinig ng mga aral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito po
Dito po nagsisimula ang pundasyon ng pananampalataya at pagkaunawa. Ang pananampalataya ang matibay na pag-asa sa ating buhay, sa bawat isa po sa atin. Ano po? Kaya tayo po ay dapat magpatuloy sa ating pagsunod sa pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Kaya buksan po natin ang aklat po ng unang Pedro, 1 Peter sa 1:23 hanggang 25. Ito po ang ating mababasa dito po sa pagtuturo sa aklat po ng unang Pedro. Sa chapter 1, verse 23 hanggang 25. Ito po ang ating mababasa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at na malagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ito po'y karangalan ng tao, ano po? Hindi po karangalan ng Panginoon. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng mga tao. At ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Ito sa 25, sabi, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Napansin po ninyo, ang karangalan ng tao ay nalalanta. Ang kanyang laman ay nalalanta. Ano po? Kaya, dapat tayong sumampalataya dito po sa sinasabi sa atin, sa itinuturo sa atin, ano po ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi nga, ang salita ng Panginoon ay namamalagi, magpakailanman. Ano po? Kaya nga sa Mateo, sa magandang balita, buksan po ninyo kung ano po ang ibig sabihin ng ang salita ng Panginoon ay namamalagi, magpakailanman. Buksan po ninyo ang aklat ng Mateo. Sa Mateo 24:25. Ito po ay pinapi ko mula sa magandang balita Biblia. Ang sabi po dito, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang ating mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ano po? Sabi po rito sa ating binasa, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ano pong ibig sabihin doon? Ang lahat po ng bagay dito sa mundong ito ay mawawala. Maging ang langit at ang lupa ay mawawala po. Pero ang salita ng ating Panginoon Diyos ay mananatili. Ibig sabihin, yung pangako po niya sa atin, yung kaligtasan na kanyang ipinangako sa ating kaluluwa ay ibibigay po niya. Pero may kondisyon. Dapat sumunod po tayo sa proseso ng ating Panginoon Diyos. Ano po, may proseso po kasi ang ating Panginoon Diyos. Ano po yung proseso? Una, tanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Yun po yung proseso. Ikalawa po, magsisi sa ating mga kasalanan at isurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Isurrender natin ang ating buhay at mangako tayo na tayo ay maglilingkod sa Kanya, susunod sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Ano po? Sabi nga sa Biblia ay ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kaya dapat po magpatuloy tayo, huwag tayong ihinto para matamo natin ang kaligtasan ng ating buhay kung tayo po ay mananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sabi nga sa Lucas 21:33, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas magpakailanman. Ano po? Kaya dito po sa ating ginagawang pag-aaral ngayon,
sana po ay nagkaroon ng matibay na pag-asa sa ating lahat. Lalo na po sa panig ng mga minamahal naming panauhin na nakikinig po sa pagkakataong ito. Sana po ay magbigay ito ng magandang pag-asa sa inyo, magandang aral sa inyong buhay para tanggapin po natin lahat ang ating Panginoong Jesucristo na ating Diyos at ating tagapagligtas. Kaya magpatuloy lang po kayo sa pagsunod kung tayo man po ay kinukulit ng mga kapatiran namin sa paglilingkod. Kinakato kayo sa bahay para imbitahin, para pumunta sa lugar na ito para makinig ng aral ng ating Panginoon Diyos, ay dapat po na magpaunlak tayo kasi ito po ay paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ito paanyaya ng tao lamang. Oo, at kinakatok tayo ng tao. Pero sila po ay ginagamit lang na kasangkapan ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang katunayan? Na ito po ay paanyaya ng ating Panginoon Diyos. May patotoo po ang Biblia. Buksan po natin ang Isayas sa 1:18-20. Ito po ay paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Mababasa po natin sa Isayas sa 1. Dito po sa chapter 18 hanggang 20. Ito po ang kanyang sinasabi. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Mabuti babasahin ko dito sa Magandang Balita, Biblia, na aking kinapi para parehas po dyan sa inyong mababasa. Ang sabi niya rito, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Napansin po ninyo? Kahit gaano man kasalanan, kahit gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin, sabi ng Panginoon, na tulad ng yelo o bulak. Kaya sabi ko nga, ang nag-aanyaya po ang ating Panginoong Diyos, hindi po yung tao. Ang tao po ay kinakasangkapan lamang para kayo po ay katukin sa inyong mga bahay at dalhin po dito upang makinig ng aral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa 19, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang inyong mga lupain. Ngunit, kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Nakakatakot para sa buhay ng isang tao na kung halimbawa po, napakinggan na ninyo ang kanyang mga salita, tulad sa pagkakataong ito na tayo'y nag-aaral. Sabi niya rito, kung susuway kayo, ibig pong sabihin, kung narinig na ninyo ang kanyang mga salita at ayaw ninyong sundin. Sabi rito, ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito po ay salita ng ating Panginoon Diyos na binasa natin dito po sa Biblia. Kaya, para sa ating lahat, dapat po na tanggapin natin itong ating pinag-aaralan at sampalatayanan. Huwag po tayong sumuway. Mga kapatid, huwag po tayong maghimagsik. Bagkus tayo ay sumampalataya. Panghawakan natin yung kanyang mga salita. Sundin po natin. Huwag natin ipagwalang bahala. Magpatuloy po tayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid. Kaya sana po ay meron tayong natutunan sa pagkakataong ito sa ating ginawang pag-aaral. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kahit po nag-iisa lang kayo sa inyong sambahayan. Halimbawa,
Meron kaming panauhin ngayon na nakikinig. Kayo ay individual. Nagkakaroon kayo ng alinlangan dahil baka hadlangan kayo ng inyong mga magulang o ng inyong mga kamag-anak. Wag po na iyon ang maging damdamin po natin. Bagkus, kahit po kayo ay individual na inanyayahan ng aming mga kapatid, ang maging damdamin po ninyo ay sumunod sa ating Panginoon Diyos. Dahil darating po ang panahon o ang araw na gagamitin kayo ng Panginoon Diyos. Para ang inyong mga kamag-anak, ang inyong sambahayan, sila rin ay mahikayat ninyo sa pag-aaral upang sila man din po ay sumampalataya din sa ating Panginoong Jesucristo at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang isang nangyari sa kasaysayan ng unang mga lingkod na individual na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. At nung sila po ay tumanggap, nangyari po sa kanilang buhay, pati ang kanilang sambahayan ay naligtas. Basahin po ninyo sa Gawa. Gawa sa 16:31. Sabi po dito sa ating mababasa. Gawa 16 sa 31. Sabi po dito. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Ito pong tagpo na to ito po yung panahon na nangangaral po ang mga apostol. Nangangaral po sila at sila po ay naka-encounter ng taong pinangaralan at sumampalataya. At yung tao po na to ay nagpabautismo at pati ang kanyang sambahayan ay naisama niya, nabautismuhan. Kaya kung babasahin po ninyo itong buong nakasulat po dito sa chapter 16, ito po ay pangyayari noong si Apostol Pablo ay nangangaral at hinuli siya dahil sa mga himala na kanyang ginawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. Hinuli po siya ng mga pinuno ng bayan at siya'y kinulong. Pero dahil sa nangyari po nung panahon na yun, nung siya po ay nasa kulungan, nanalangin po at umawit sa ating Panginoon Diyos. Pero alam niyo po ang nangyari, nagiba ang kulungan, nabuksan ang mga pintuan ng kulungan at doon yung bantay ay sumampalataya sa ating Panginoon Diyos dahil sa kapangyarihan na ginawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sumampalataya siya. Kaya sabi nga nung taong bantay sa kulungan, ano ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Sabi ng Panginoon, ito nakasulat dito, sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Pati ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Sa panahon na yon, nangyari po ito sa kasaysayan ng taong yun, na sumampalataya at ang kanyang sambahayan ay naligtas. Ito po ay nakasulat dito sa buong talata ng 16. Kung babasahin po ninyo ito, hindi po natin iisa-isahin na sa pagkakataong ito kasi haba po ang ating gagawing pag-aaral. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil patuloy tayong nakapagsagawa ng pag-aaral sa pagkakataong ito. Bago po tayo magtapos, tayo po ay mananalangin. Panginoon po na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Narito kami ngayon, Panginoon, patuloy na nag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy kaming sumasampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang aming buhay, tulungan mo po kami, Panginoon, na namumuhay sa araw-araw ng tapat at sumusunod sa iyo. At
Pagpalain mo po ang aming trabaho, ang aming ikinabubuhay sa araw-araw, Panginoon. Idaloy mo po ang mga biyayang nanggagaling sa iyo upang magamit namin sa araw-araw ng aming buhay para makapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Lubos ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya na ikaw ang patuloy na kasama namin, Panginoon. At pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.